Sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Cornelio at San Cipriano, mga martir. Nung unang panahon, sila ay ang mga unang nakaranas ng pag-uusig ng mga Kristiyano mula sa mga emperador sa Roma. Si San Cipriano ay isang Santo Papa at si San Cornelio ay isang obispo. At sila rin po ay dumanas ng matinding paghihirap. At alam natin, sa matinding paghihirap, hindi lahat ay nakakatiis. Kung kaya nga't may mga Kristiyano nung panahon na iyon, sa bingit ng kamatayan at paghihirap, ay napilitang mag-alay ng sakripisyo para sa mga Diyosan ng mga Romano. Ilang beses ko na po itong nasabi, kung dumating ho kayang araw, may batas na ang lahat ng magsisimba sa Quiapo ipakukulong o baka ipapatay pa. Ilan kaya ang magsisimba dito sa Quiapo? Ilan kaya ang magpapakita pa kaya dito? Ilang pari kaya ang sisipot pa rito? Aminin ho natin, kung dumating ang panahon at nangyayari po yan sa ibang bansa, hinuhuli yung mga nagsisimba, yung mga nagpapahayag ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Pag dumating ho kaya iyon sa atin, magkakasubukan kung sino ang tunay na deboto, sino ang tunay na Kristiyano. At ganun nga ang nangyari nung panahon ni San Cornelio at Cipriano. At may ilan, kasi kailangan mong mag-alay. Pag hindi ka nag-alay, pupugutan ka ng ulo. At aminin natin, hindi naman lahat talaga kinaya yon. May ilan na nagbagong isip. May ilan na mga deboto ang itinakwilang pananampalataya. Ngunit, siguro pagdating din ng ilang panahon, nakonsyensya din itong mga taong ito. Nagsisi. At kaya nagbabalik loob sa simbahan. Kung kaya nga't nung panahon na yon, nagkaroon ng matinding debate. Tatanggapin pa ba natin itong mga to? Ang tawag sa mga taong ito nung panahon na yon ay lapsi. Ibig sabihin, naglaps sila, nalaglag sila, tumiwalag sila. Pero ngayon, nagbabalik loob sila. Ang sabi ng ilan, hindi na. Huwag na natin tanggapin yung mga yan, mga traidor yan, mga duwag. Meron namang iba, katulad ni San Cornelio at Cipriano, sabi nila, natangay lang sila ng kahinaan. Ngayon, nahimasmasa na sila. Nagising na sila sa katotohanan, kaya nagbabalik loob na sila. Kaya ang dalawang santo ngayon, na nakaranas din ng paghihirap, siguro sila din yung dapat magsabi, ay wag na yan. Tayo nga nahihirapan eh. E mga yan, bumaliktad agad. Pero hindi. Tinanggap nila. At itong dalawang to sa bandang huli, inalay din nila ang sarili nilang buhay para kay Jesus Nazareno. Pero ipinakita nila na bagamat sila'y matuwid, matatag, mayroon pa rin silang puso sa mga mahihina. Mahabagin pa rin sila. At ito yung magandang pagnilaya natin ngayong araw na ito. May puso ba tayong mahabagin sa mga katulad na gano'n na nagkamali? May puso ba tayong mahabagin tungo sa mga maliliit? Ilang mga manunulat na rin na nagsabi, nasusukat daw ang lipunan kung papaano natin pinakitutunguhan
ang mga maliliit at hindi karapat-dapat. Doon daw tayo masusukat. Aminin natin, pag ang kaharap natin makapangyarihan, magmamano pa tayo, yuyuko pa tayo, mabait tayo. Wala naman sa ating pasaway kung kaharap mo si mayor, o kaharap mo ang presidente, o kaharap mo yung milyonaryo. Lahat tayo magalang pagkaharap yan. Lahat tayo mapagkumbaba pagkaharap ang mga makapangyarihan. Pero kung ang kaharap mo ay walang sinabi, ganun pa rin kaya ikaw? Kapag ang kaharap mo may kaya, pagsisilbihan mo ng gusto. Pero pag ang kaharap mo ba, pobre, pagsisilbihan mo pa rin. Pag ang kaharap mo makapangyarihan, napakagalang mo. Pero pag ang kaharap mo ba'y napakaliit lang, magalang ka pa rin. Ngayong araw ding ito, narinig natin sa Ebanghelyo, mayroon daw isang kapitang Romano. Makapangyarihan. Pero may malasakit siya sa kanyang alipin. Hindi naman niya kailangan pagmalasakitan yon. Lalo nung panahon na yon, ang alipin parang bagay lang. Kayang ipagbili, kayang idispatcha, kayang patayin lang pag wala ng kwenta. Pero ipinakita ng Romanong kapitan na nikluhod pa siya kay Jesus Nazareno para pagalingin ng kanyang alipin. Ipinakita ng Romanong kapitang ito ang kanyang mahabaging puso. At ganun siya kapakumbaba. Akala natin, inutusan niya pumunta doon kay Jesus Nazareno, yung ibang tauhan niya. Pero kaya pala niya inutusan, nahihiya siyang umarap kay Jesus Nazareno. Kasi pakiramdam niya, siya mismo hindi karapat-dapat humarap sa kanya. Ito yung isang taong makapangyarihan, may malasakit sa kanyang alipin, may paggalang pa sa isang taong kung tutuusin, mas mababa sa kanya. Kaya nga naantig si Jesus Nazareno sa taong ito. Sabi niya, wala akong nakita sa Israel na katulad ng kanyang pananalig. Isang taong may malasakit sa mga maliliit sa kanya, isang taong may paggalang kahit sa hindi karapat-dapat sa kanya. Kaya rin naman ang simbahan na antig sa Romanong kapitang ito, na tuwing tayo magsisimba, bago natin tanggapin ang katawan ni Kristo, ang ating dinadasal, hindi dasal ng mahal na birhen, hindi dasal ng kung sinong mga santo. Napansin nyo ba, ang ating inuusal ay dasal ng isang Romanong kapitan. Isang hindi pa nga talaga Kristiyano kung tutuusin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Biruin niyo yun. Araw-araw, tuwing nagsisimba tayo, inuulit natin yung pakiusap ng Romanong kapitang ito sapagkat naantig si Jesus Nazareno sa taong ito sa kanyang pagmamalasakit at pagpapakumbaba. Kaya sana mga kapatid, kung dinadasal din natin ito, magkaroon din tayo ng puso sa mga maliliit. Mabait naman talaga tayo sa mga nakakataas. Natural na natural sa atin yon. Pero ang tanong, ganun din ba tayo sa mga maliliit? Pag tayo na ang may kapangyarihan, pakiramdam natin, karapat dapat tayo. Pero itong Romanong ito, bagamat may kapangyarihan, sa harap ni Jesus Nazareno, ang kanyang masasabi lang, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Kaya pala ang dasal niya, napakalapit sa puso ng simbahan, sapagkat sana
ganun din tayo. Sapagkat ang Diyos, ganun din sa atin. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, bagamat makasalanan tayo, bagamat maliit tayo, puno ng habag sa atin si Jesus Nazareno. Puno siya ng pagmamahal at pagtulong sa atin. Panginoon, hindi po kami karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na kami.